etong ang mga Marcoses, mga kababayan, nagkakamali po kayo. Bakit naman, GP, nagkakamali sila? Sasagutin po yan ni Attorney Larry Gadon. Oh, Attorney. Oh, sabi ni Attorney. Sabi ni Attorney Sal Panelo, nakakatawa ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, napaka lakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Sal Panelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo at sa TV at sinasabi na Sal Panelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan sa kulelat na mga nasa top 30. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo doon na walang boto ang Duterte, konting-konti lang. Kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte noong 2016 ay dahil sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists. Dahil no choice. Alang-alang iboto si Marrojas o kaya si Binay na parehong dilaw. Kaya binoto na lang si Duterte dahil nangako siya na ipapalibing niya ang the late President Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya Okay, mga kababayan, balikan natin yung sinabi kanina. Wala daw utang na loob. Pero yan talaga ang totoong nangyari noon. Yan po ang kasunduan nila. Although, sinasabi ng iba, yan ay korte ang nagsabi na ipalibing si Apo Lakay. Pero kung tutuusin, mga kababayan, 'di ba walang gusto magpalibing kay Apo Lakay noon eh. Kahit yung mga Aquino ayaw. Pero kay Duterte, yan yung pinag-usapan nila. Yang sinasabi niyo na korte na yan, 9 judges ang bumoto para ipalibing si Apo Lakay. Ako tingin ko diyan, mga ka-GP Natics, yan ay formality na lamang. Idinaan na lang sa batas. 'Di ba? Kunwari, para mabango itong si Digong, para mabango at sabihin na ang kanyang gobyerno at ang kanyang administrasyon ay mabuti. Yan lang 'yun, ang totoo. Pero ang mas nakinabang po kapalit ng pagpapalibing kay Apo Lakay ay boto ng mga Marcos loyalists. Boto po ng dahil sa ginawa ni Amy Marcos na ikinampanya itong si Rodrigo Roa Duterte na hindi natin nalaman, sinasabi ni Attorney Larry Gadon kanina, kaya binoto dahil kaysa naman kay Binay, kaysa kay Rojas na mga dilaw. Ang totoo, dilaw din naman talaga itong si Rodrigo Roa Duterte. Ang problema, mga kababayan, napaka-low-key niya nung panahon na yon. Bakit low-key? Hindi natin nalaman na ito pala, mga kababayan, sabi niya, ako ang kauna-unahang presidente na left. Ano pa yung sinabi niya, mga kababayan? 'Di ba? Siya po ay appointee ni Cory Aquino nung nakaupo si Cory, nung nawala na po ang mga Marcos. Oh, talagang dilaw po yan. May mga picture pa nga tayo na sumasama siya sa kampanya nila Cory Aquino. Original dilaw, etong si Duterte. Kaya tingin nyo, mga kababayan, makakakuha ba yan ng boto kung sakaling nalaman natin, Ma'am Brenda Barton, na itong si Rodrigo Roa Duterte ay isang dilaw? Diba? At kung hindi lang yan nangako, natatapusin ng droga sa loob ng ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, 'di ba? At kung hindi niya tayo pinasiklaban na kesyo, magtatayo daw ng watawat ng Pilipinas doon sa teritoryo ng China. Hindi naman natin iboboto yung walang hiyang matandang gurang na yan eh. 'Di ba, yung palamuran na yan? yung mga Marcos loyalists bumoto sa kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin na maraming boto si Sara. At the most, 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Noong 2021, nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas na kandidato. At Oh, teka lang. Mayroon lang ako sasagutin dito. May isang bobo dito. Mga kababayan, Orlando Aloro, meron bang nakalagay sa batas na conditional threat? Di ba kapag ikaw, wag kang tanga ha, panauhing pantanga. Di ba halimbawa, nanay mo, tatay mo sinabihan, oy, pag namatay ako ha, pag namatay ka, Orlando Aloro, sabi mo dun sa tao,
Oh, "Pre, halika rito." Sabi niyang gano'n. Kunwari kaibigan niya, 'di ba? O hitman, killer. "'Pag namatay ako, 'pag may nangyari sa akin, patayin mo si, BBM, patayin mo si Lisa, patayin mo si speaker." 'Di ba? 'Yun ay tangkang pagpatay, 'yun ay conspiracy. O sadyang hindi ka lang marunong umintindi at umunawa. Tama, panauhing pantanga. Diyos ko, bakit ba ganyan ang nangyayari, mga kababayan? Kapag bobo ang sinusunod ninyo, kapag bobo po ang inyong mga pinapanginoon, kapag ang inyong poon ay bopols, nagagaya po kayo. Yung utak nyo nagkakaroon ng uod, nagkakaroon ng kalawang. Biruin mo, abogado, ipagpipilitan na merong conditional threat. Ipagpipilitan ng isang abogado na sasabihin niya, wala naman akong sinabing threat, wala namang assassin populs. Paano mo nasabi, mga kababayan, na walang threat doon? Paano mo nasabi na walang assassin doon? Ano ba ang tawag sa taong papatay sa'yo? 'Di ba, killer? Ano ang tawag mo sa isang taong binayaran? 'Di ba? Assassin. Oh, ano pa? Kung puwede, pumunta ka muna do'n sa pumunta ka kay Google. Hanapin mo ang ibig sabihin ng killer. Ta's lagay mo do'n Tagalog. Oh, killer Tagalog, assassin Tagalog. Ilagay mo na rin do'n mamamatay tao English or killer, synonyms. 'Di ba? Hindi naman sinabi 'yan mangangaso. Hindi naman sinabi 'yan mamamatay hayop. Tao yung papatayin, natural. Aalisan ng buhay. Tatanggalan ng, sabi nga, mga kababayan, 'di ba? Doon sa Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. 'Di ba? Tatanggalan siya, mga kababayan, ng karapatang mabuhay. Hindi pa ba kaso sa'yo 'yon? Eh, sadyang ka na. Sabi ko nga, yung kokote mo kinakalawang na. Huwag mong gagayahin si Sarah, nagpa-press con, bawal magtanong. Oh, 'pag hindi siya sigurado sa kanyang sagot, take two. Sayang nga, hindi ko nakuha yung video na yun, eh. 'Di ba? Sabi pa naman ni Sarah, eh. Teka, handang-handa na siya, oh. Oh, sabi sa kanya, "Ready ka na, ma'am?" "Okey na, ready na ako." Nung sinagot siya, hindi, 'pag siya, eh, nagma-mumble. Tapos kapag sumagot, eh, nag-i-stutter, naglo-loading. Tapos biglang nung pagsagot niya, sabi bigla, mga kababayan, take two. Ay naku, Diyos mio. Okey, maraming salamat po, Jessica May. Si Sarah Ulo ay huwad na politician, daig pa ang malansang isda dahil walang pagmamahal sa bayan at nagtatago sa relihiyong INC. Shame on you. Ay naku, salamat po sa pag-share ng blessing. Alam nyo, sa totoo lang, bilib pa rin ako sa mga sumusuporta sa administrasyon na 'to. Sobrang bilib po ako sa mga sumusuporta sa mga Marcos. Bakit? Mga matatalino sila, eh, 'di ba? Hindi nila tayo, mga kababayan, hindi man gano'n kalaki yung ating, followers, subscriber. Pero maipagmamalaki ko naman na kapag ako talaga nasa huwisyo, 'di ba, nakakatulog ng maayos, maayos ang pagba-vlog ko, wala tayong fake news. At kung, minsan sablay, pero hindi pa rin tayo nagfe-fake news. Na nagkakamali, normal naman 'yun. 'Pag walang tulog, gusto ko lang mag-vlog, pero walang tulog, walang sapat na walang pumapasok sa utak. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kababayan, hindi tayo gagawa ng paraan to deal with that matter. Hindi puwedeng gagayahin mo yung sinabi ng poon mo. Alam mo ng mali bilang tao, marunong kang alamin ang tama at mali. Sa palagay mo ba hindi threat 'yon? Do'n sa panauhing pantanga diyan, kawawa ka naman, 'di ba? Diyos ko. Albert TV, shoutout sa'yo, ha. Oh,
Sabi ni Carolina de la Cruz, "May bobo didishit dito panauhing pantanga." Oh, tuloy natin yung, sinasabi ni Attorney Larry Gadon. Ito ay pinasurvey Attorney, loading. Teka lang, sabihin na Teka maraming muna, boto si Nases. Sara. Lo-loading si attorney. Kunyari. Mukhang sinabutahe tayo, teka lang, Oh. At the most, 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Noong 2021, Mhm. nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas na kandidato. At ito ay pinasurvey nila, internal survey sa mga congressman. At ang lumabas doon, number 1 si BBM, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, number 4 lang si Sara. Kaya nga siya hindi tumakbo. Tama. Kaya lang siya napilitang tumakbo na Vice President dahil kung kay BBM ay siya ay mananalo. Pero walang boto ang Duterte at the most. Okay, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo noon, na sabi ni Sara, pinayuhan siya ni Manny Villar na kahit saang posisyon, kahit anong mangyari ay hahabulin ka kasi may tinatakbuhan sila eh. Alam nila na may kasalanan sila. Ngayon dahil nagpa-survey sila noong 2021 sa mga kongresista, mga kababayan, syempre inaalam nila 'yun bago sila tumakbo. Tama yung sinabi ni Attorney Larry Gadon at alam nyo naman kung ano ang papel ni Larry Gadon nung panahon ng eleksyon, mga kababayan. Si Sara nag-survey pang-apat lang siya. So, ang tawag dito, ang choice niya or ang leeway niya para siya po ay makapagtago at maprotektahan doon sa sinasabi niyang hahabulin siya is to combine, 'di ba? To run along with with BBM kasi nangunguna po sa survey mga ka-GP Natics itong si Pangulong Bongbong Marcos, then BBM, 'di ba? Sa survey talagang kahit saan ka pumunta, parang rockstar, hinahabol, pinupuntahan, talagang ang daming yumaman ng mga vlogger diyan. Kahit saan magpunta nakasunod kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga, kasi yan ay God's given. Sinabi rin ni Digong yan, ang pagiging presidente, God's given. Palagay nyo mga kababayan, kung nagpa-survey sila at si Sara nanguna, hindi po yan aatras. Hindi po yan ah pa-partner kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre mas gugustuhin nila na tumakbo, kaya lang nakita nila eh, hindi mananalo si Sara. So the only choice that they have is to partner with PBBM para hindi po sila, mga kababayan, mahabol ng mga pwedeng magkaso sa kanila. Ang gusto nila, protektahan sila ni PBBM. Ang gusto nila, hawakan yung matataas na pwesto sa gobyerno para ano, mamonopoly nila yung mga tao na yon. At ang pinakamalala niyan, pumartner kay PBBM, pero sa huli, ang gusto nila, suwagin si PBBM dahil nga hindi nila kayang hawakan sa leeg. Mga ka-GP Natics, yan ang totoo. At the most, 5 million ang makukuha nila. Kaya hindi dahilan niyang eleksyon sa 2028 para i-impeach si Sara dahil hindi naman siya mananalo. Yun yung mga maisog rally nila. Yung mga maisog rally, Tama. wala pang 300 ang nagpupunta at ang karamihan pa doon ay mga paid vloggers at yung mga tauhan nila. Kaya hindi mo masasabi na meron silang mga tao na, mga Tama. butante na milyon-milyon para sapat na makapagboto o makapagluklok ng isang presidente. Napakalayo. No, 'di ba? Napakaliwanag mga kababayan. Yung sinasabi ni Attorney Larry Gadon, ako ay totally agree ako doon. Kung talagang malaki ang kanilang followers, 'di ba? Kung maraming taga-suporta, it should be reflect doon sa maisog-maisog rally nila. Eh anong nangyari sa maisog rally nila? Napansin nyo ba yung maisog rally nila na wala bigla nung itong si Kibuloy ay nahuli? Tapos itong naisara yung Pogo?
'Di ba? Kung iisipin po natin, that is not a coincidence. Kung papansinin niyo, nawala yung maisog matapos mahuli si Kibuloy ng tuluyan at, yung pagkakasara ng mga pogo. It seems like to me na mayroon kinalaman yung mga yon sa pagpupondo sa maisog-maisog rally nila. And nung wala ng maisog, mga kababayan, mga ka-GP Natics, wala na tayong nakikita or may nagkaroon pa ng kahuli-hulihang maisog, yung nagpaalam, yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, 'di ba? Pero mga ka-GP Natics, along the way, nakita natin na paunti na sila ng paunti. Ibig sabihin, dahil ano ibig sabihin ng paunti-unti? Mga kababayan, kapag ang tao, marami sila nung panahon na mayroon pang pogo, meron pang, nandiyan pa si Kibuloy, meron pang nagsusuporta sa kanila, meron pang, masasabi natin na parang may nagbabayad sa kanila, sabi nga ni Attorney Larry Gadon. Pero nung wala na yung mga yon, kokonti na lang ang pumupunta. Wala na tayong nakikita. Kahit mag-EDSA shrine sila, Liwasang Bonifacio, wala na. 'Di ba? Oh, ngayon may nakikita kayo doon sa EDSA na araw-araw nandoon na parang namamalimos. Pero, mga kababayan, sure ako na dahil may natatanggap sila doon, hindi po sa politiko ha, wala akong alam na sa politiko sila nakakatanggap. Pero ang alam ko, meron silang natatanggap doon sa mga OFW na nagpapadala sa kanila pangkain at konting allowance. Pero sa politiko dahil wala naman akong ebidensya, ayaw kong sabihin, pero I presume, 'di ba, na meron din. Kasi hindi naman sila mag-aaraw-araw do'n na walang kinikita kasi ang mga nanonood 40, 50. Nung ako ganyan ang viewers ko 40, 50 araw-araw. Mga kababayan, pinakamataas na $200 sa isang buwan. Kasama pa yung ano do'n, kasama pa yung mga palipad. Kung walang palipad, hindi ako makakakuha ng $200 kada isang buwan. So, palagay mo, ikaw magtiyatiyaga ka do'n sa EDSA araw-araw kung wala kang makukuhang datong, 'di ba? Gutom ang pamilya mo do'n, okey lang kung binata ka, pero bilang binata kulang pa rin 'yun. Hindi pa rin sapat, 'di ba? Mga kababayan, kung totoo na marami silang followers, dapat napuno nila yung EDSA or napuno man lang nila yung Liwasang Bonifacio. Sa Liwasang Bonifacio, ang capacity nun mga kababayan 7,000. Hindi man lang sila parang, yung umattend ata nun mga nasa 2,500 lang, eh. Nung meron pa yung maisog-maisog, nandiyan pa sila Kibuloy, 'di ba? Napakarami ng tao ni Kibuloy nun. Paano nung nawala si Kibuloy? Wala na rin silang tao. Nung nawala ang Pogo, wala na rin tao kasi konti na lang, 'di ba? Hmm. Sabi ni Mount Cabin, sabi ng mga DDS vloggers lalo na si Trixie, na isa nila yung Tricom kasi sila ang nagsampa ng kaso. Teka, nagsampa sila ng kaso? Certiorari? Mga kababayan, ang ibig sabihin nun ay pigilan yung karapatan ng Tricom na sila ay papuntahin doon sa hearing. Yun lamang yun. 'Di ba? Pero hindi po nila kinasuhan. Ang alam ko hindi nila kinasuhan. Yun lang ang inihiling nila pero palagay nyo pagbibigyan ng korte yan? Again, may separation of powers tayo at may karapatan ang Kongreso na magpatawad sa kanila o magpatawag, sorry, magpatawag, hindi magpatawad. 'Di ba? Hoy, ba't may unding sa screen mo? Siyempre, mga kababayan, DDS yan eh. Sabi ni Ma'am Mona Nases, pero sila ang nagbibintang sa mga BBM vloggers na bayaran. Si Glonchong nga nagrereklamo dahil hindi daw binayaran ni BBM. Iyak. Mga kababayan, hayaan nyo sila. Magbintang sila na magbintang. Pero kung sa pagbibintang mo lang din, di ba? Sila talaga, kita nyo sila Banat Bay, may video sila na nag-uusap ni Mocha. Anong sinabi? Mga kababayan, tungkol sa pagbabayad, tungkol sa mga bayarin, sabi nila, bayaran nyo yung mga media na yan. 'Di ba? Huling-huli sila. At si Nino Barsaga, nagsalita din.
Hindi lang si Nino, may mga kaibigan din ako na nagsalita. Nung panahon ni Digong, mga kababayan, hindi yung iba diyan, mga tao, mga pangkaraniwang tao, parang style ni Kibuloy, sabi, ng mga rumors, gumagamit daw sila ng mga ibang tao para dun ipadala yung pera, para yung money trail hindi mati-trace sa kanila. 'Di ba, ganyan din yung style ni Kibuloy, mga kababayan? Yung mga nasolisit nila, yung mga pera na naiipon nila dahil sa, pagkuha doon sa mga porsyento ng sahod ng mga OFW, may mga tao silang kinakausap at dun ipapadala. Doon isi-send yung pera, tapos yung pinag-sendan ng pera, yun naman ang magse-send kila Kibuloy. Or ang gagawin nila ise-send yung pera dun sa tao, yung tao naman, mga kababayan, gagawa ng paraan, 'di ba? Sa account niya, dun pumapasok, kukunin na lang nila Kibs. Oh, meron bang ano dun? Meron bang, kayang sumagot dun? Kahit sa mga paratang nito ni, Nino Barsaga, yun nga lang dun sa Malacanang na nangyayari, na 120,000 kada babae na pinapatawag ni Digong. Sabi ni, Loloy, wala na ang, nag-finance sa kanila, idol. Kaya nga, eh. Kaya mapapansin niyo, fake yung kanilang mga engagement. Oy, GP, maraming nanonood sa kanila sa ano, sa YouTube, sa Facebook. Alalahanin niyo, 'pag sa Facebook, mga kababayan, puwede ka diyan mag-boost. Kasi ang politics, engagement sa Facebook, tinanggal na nila. Ang algorithm, tinanggal na ni Meta. So, hindi ka talaga diyan kikita kapag politics sa Facebook. Ang mangyayari, bakit dumadami yung mga, views nila? Kasi yan naka-boosting. Sa YouTube, bakit ang dami nilang mga views? Simple lang sagutin yan, meron din boosting sa YouTube. Pangalawa, mga kababayan, dahil sa pagbo-boosting na yan, dumadami yung views nila. Pangalawang rason, gumagawa din sila ng mga troll na mga, account para manood, 'di ba? Tapos pangatlo, yung pinakamalupit diyan, mga ka-GP Natics, tayong mga pro BBM, pro admin, nanonood din sa kanila, 'di ba? Kaya dumadami yung mga views ng mga 'yan. At kung mapapansin niyo, kung bakit natin nasasabi na sila ay, paid yung kanilang mga content, mapapansin niyo diyan 'pag kayo nanonood ng YouTube, may nakalagay dito na paid by, may nakalagay diyan sa taas. This, ads is paid by, gano'n. May nakalagay diyan, mapapansin niyo sa kanila, manood kayo ng mga vlog ng mga DDS. Lagi silang, bayad yung ads nila, mga kababayan. May sarili silang ads. Ibig sabihin nun, yun ay bino-boost para tumaas yung engagement, mapunta sila sa pinakamataas na ranking ng algorithm. Kasi kapag nagbabayad ng ads, mas itinataas ni YouTube yung ranking. Kaya mas marami po ang nakakakita. Pag open mo pa lang ng application ng Facebook, ng YouTube, yun kaagad yung nasa taas. Lalo na, marami din naman silang followers, 'di ba? Pero mas nadadagdagan 'yon ng mga paid ads, mga kababayan. Wala kasi ako nakuhang sample, ng, nung ads na 'yon, pero puntahan niyo yung mga DDS, lalong-lalo na yung mga nasa EDSA. Makikita niyo doon sa taas may lumalabas do'n, ano siya, kulay puti, tapos yung name niya kulay itim, may nakalagay do'n, paid ads na nakalagay, 'di ba? Sabi ni Gina Beltran, mas masahol pa daw ang nakawan ngayon. Alam niyo, hindi natin sasabihin na walang nakawan ngayon, Meron naman talaga, kahit nga piso 'pag nanakaw 'yan, 'di ba? Kahit piso 'pag nanakaw 'yan. Pero anong pagkukumparahin niyo na lang, 'wag na tayong pumunta kay Apo Lakay, pumunta na lang tayo Duterte versus Marcos. Oh, nakikita niyo ba, mga kababayan, yung pera na pumasok nung panahon ng pandemya? Nakatanggap ba kayo? Sa dami ng pera
na pinadala ng ibang bansa, tulong sa atin. Plus, yung mga budget pa ng mga inilipat na mga Jutames na 'to. 'Di ba hindi kayo masyadong nakatanggap ng ayuda, piling-pili pa? Samantalang ngayon, anong gusto nyo ba? Yung pera, sabi nyo magnanakaw ang Romualdez Marcos. Sabi nyo magaling ang mga Duterte. Nakita nyo ba, nakatikim ba kayo ng pera galing sa kanila? Sardinas, tapos ang re-receive nyo lang bigas? Yun yung panahon ng pandemya. Pero ngayon, nararamdaman ninyo dahil may mga programa na nakalaan para sa mga kababayan natin. 'Di ba? Anong gusto ninyo? Ibulsa ng mga politiko or ipamigay sa tao? May ano 'yan, may consequences. 'Pag ipinamigay mo ang pera, umiikot din 'yan, mga kababayan. 'Di ba? Umiikot din, hindi natutulog. Pero kung kayo naniniwala na mas kurap ang administrasyon na 'to kumpara sa nakaraan, do'n na lang sa Pogo, eh. Sa Pogo, mga kababayan ko, na lumalaganap ang lakas ng Pogo nung panahon ni Digong, ang liit ng nakukubrang tax. Si Pangulong Bongbong Marcos, wala na yung Pogo, pero ang laki ng nakukuha or ang laki po ng nasisingil nilang tax sa taong bayan. 'Di ba? Do'n sa mga agency. Oh, sige nga. So, tatanungin niyo sarili niyo saan napupunta 'yun? Bakit gano'n lang ang nare-remit? Yung mga gano'n lang yung bumabalik sa gobyerno. So, ibig sabihin may problema, 'di ba? Oh, Sarah said, "I do not want to answer that one." Ipinakita yung babasahin lang daw niya. Eh, kasi nga sanay na mayroong kopya. Okay? Okay, mga kababayan, since 9:09 na 'no, ako po ay nananawagan muli sa inyo. Baka gusto niyong manood, punta kayo kay Carclea, mga kababayan, mga ka-GP natin. Suportahan po natin Carclea, suportahan din natin si Makabayan Vlogs, suportahin din natin itong si Boyet Antonio Vlogs 2.0. Suportahan din natin sana yung, kung maaari, subscribe na rin yung Go Philippines 2.0, mga ka-GP Natics. In case na baka may gagamit na tao diyan sa Go Philippines 2.0 dahil ipagamit natin 'yan para hindi natutulog. At least, 'di ba, updated kayo sa lahat ng mga nangyayari. Maraming maraming salamat po, yung link po nila, okay. Teka lang. Salamat po, Ma'am Riri N, Ito si Ma'am Riri N, matagal ko na din kilala 'to, Teka lang. Ibaba ko po. Tapos sabihin niyo na lang do'n, mga kababayan, na ano, "Ay, 10:00 pa pala 'to si tita, eh." 10:00 pa pala. Ayan. Ayan, kay Carclea mamaya, mga kababayan. Kay ito naman yung Go Philippines 2.0. Lalagay ko na lang din diyan. Mhm. Salamat, Ma'am Riri N. Ayan yung kay Sir Antonio, Boyet Antonio Vlogs pala 'yon. Boyet Antonio Junior Vlogs 2.0. Ayan, share ko. Yung kay Makabayan Vlogs kasi hindi ko pa makita, eh. Ayan, mga kababayan, pa pa-support na lang din yung mga kababayan natin, yung mga kasama natin na laging nagtatanggol po sa ating administrasyon. Mga kababayan, gano'n din po sa ating pangulo, gano'n din po sa mga talagang tapat na naglilingkod. Okay, maraming salamat. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Mahal ko kayo, mga ka-GP Natics.